sinisigaw nila ay Hosanna. Malakas na sigaw, sige nga, sabi nga natin, Hosanna! Yes. Pero mag-ingat po tayo, hindi po lahat ng sigaw ay maganda. Tama po ba? Because there are shouts of anger and hatred. There's also shout of joy, praise and thanksgiving and gratitude. But there is also a shout of desperation, frustration, pain, and suffering. Another is a shout of injustices, discriminations, lies, and exploitations. Nowadays, mainit na mainit sa ating bayang sinilangan ang kampanya at may mga iba't ibang sigaw. Sigaw sa kalaban, na masamang kalaban, siya ang mabuti. Sigaw na marami siyang ginawa at project, ahit pera ng bayan. So mag-ingat po tayo, mga kapatid. Mga hindi po lahat ng sigaw sa ngayon ay tama. Mga kapatid, balikan po natin ang sigaw ng Hosanna. Maybe you probably heard about this word. Actually, taken from a Hebrew word for the Hosanna. Pero alam mo po ba ang ibig sabihin ng Hosanna? Let's be honest. Honest po tayo. Alam po ba natin ang ibig sabihin ng Hosanna? Praise the Lord. Ano ba? Kaya just be honest. Wala namang masama dito. Basta nakakaya kung itatas ko yung kamay ko ang mga business. Ano ibig sabihin? Hindi naman tayo. Okay. Well, the word usually brings to mind a very specific story when you read the Bible. Actually, in the Gospel of Mark, kung titignan po natin, mababasa po natin ito sa Matthew, Mark, Luke, and John. Ito po ay nung dumating po si Jesus, saan po nakasakay? Donkey. Ano po ba ang donkey? Family ba ito ng horse, kabayo, yung maliliit. Okay? Well, if you try to go back from Zechariah chapter 9, doon po na-prophesy na ang anak ng Diyos ay papasok sa Jerusalem makasakay ng donkey. Medyo fast forward po tayo, mga kapatid. Ito po yung hinihintay nilang matagal na. Matagal na po itong hinihintay nila. Ilang years po yun? Ilang years? 400 years. Na hinihintay nila yung sinasabi nilang King of Kings. At babaguhin po niya ayon sa kanilang isipan ang sistema na nangyayari sa kanilang lugar. So he was greeted by people bearing palm branches. Ito na po ako kanina sa isang church din. Dahil na sila, Hosanna! 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 Ito po ay victory. Ito po ay simbolo ng victory. Thousands of Jews carrying that palm branches at nagsisisigaw sila. Naniniwala po sila na ito na nga po, dumating na ang magpapabago sa sistema ng kanilang lugar ng 400 years nila hinihintay. Sa isang kampanya na napanood ko, natakot-takot yung kalaban. Obvious na walang glamoroso na gano'n, na dala-dala, na walang mga sumasayaw, na halos makita ng kaluluwa, yung sumasayaw, and everything. Ito lang ang kalaban niya, wala talaga akong makikita. At sabi ko nila, dapat mabago ng sistema sa ating bayan. Point, nag-away-away na sila, at disobey you. Sabi niya, ako ang kayo ngayon, so hindi nyo
Hosana po na salita, Hosana, Hebrew po ito, na ang pronunciation niya is Hoshiana. Hindi po Ishiha, Hoshihana. Hoshihana. Na ang ibig sabihin is, save with bread. Save with bread. Or sa Latin, ito po ay Hosanna. Pero derived from the original word na Hebrew, na ang spelling niya ay Hosiana. Kung titignan po natin, iisa lang po ang ibig sabihin ng Hosanna na po, na ang ibig sabihin is, save us, rescue us, Savior. Balikan po natin, ulitin po, 400 years sila na nagtitiis sa maling sistema ng kanilang gobyerno sa mga panahon na yun. Kaya lang, ang nakaka-disappoint, ang alam nilang king, pag darating ang king with trumpet, darating ang king. So magandang kabayo, dapat matakas na kabayo, pagkatapos may corona, pagkatapos may ano yung nasa likod. Okay, ganun ang ini-expect nila, dumating. Donkey. Diba? Pagkatapos, talagang medyo nagtanong-tanong sila. Mga kapatid, 400 years na naghihintay na alam mong darating ay king na ang sasakyan niya ay isang magandang kabayo o kawali at pagkatapos maraming sundalo, pagkatapos dumating donkey ang sakay. Marami pong nalilito ngayon sa Pilipinas. Pag dumating si Mayor na may kasamang ganito, ganyan, ibuboto natin yun. Ganyan yan, mga kapatid. Ito po yung tinatawag nilang triumphal entry, pero hindi po nila alam ang ibig sabihin ng kanilang ginagawa sa mga sumandali. Basta ang alam lang nila ay dumating na si Jesus na naging propeseya na siya po makapagbabago sa sistema. Politically. Politically. Pero ang hindi po nila nakita ay hindi po darating si Kristo na baguhin ang political na sistema. Darating mas maganda yung kanyang adhikain dahil gusto po niyang mabago sila spiritually. Kaya dito makikita yung expectation into reality. Sige, tingnan ka natin. Yung pastor nila doon. Ganun lang naman pala. Akala ko ba ano yan? Magaling. The reality and expectation. Sa susunod na sa atin po, na tayo pumunta. Kaya naman pala pastor nila. Yung mga ganun tayo minsan. Nagkaroon ilang araw lang, mga kapatid. Dumating si Kristo, mga panahon na yun, they shouted, Hosanna! Hosanna! Again, let's shout together, Hosanna! After a few days, anong sinigaw? Crucify Him! Yung expectation na sinasabi nilang King of Kings na paay dapiman, hindi naman pala magbabago politically, kundi spiritual ang mababago sa kanila. Maybe there was a crowd of loyal followers who remained loyal to Jesus. Maaari meron din. Pero yung pagdating ni Kristo, yun ang ikinagalit ng mga religious leaders para huliin na siya at kailangan na siyang litisin. Mga kapatid, from the word Hosanna, nagbago ang lahat. Crucify Him.
magkakataon minsan na pag sabi ko nga may mga expectation tayo pag hindi naman, either sisirain mo na yung tao or iiwanan mo sa ere. Akala ko ba magaling yan? Ha? May amaw. Akala ko ba kasi ganyan yan? Pag hindi nasunod minsan ang expectation natin at inaakala po natin sa isang individual, nagbabago po tayo. Nagbabago po tayo. At ganito ang nangyari noon. Days lamang po. So he was no longer the promised one, but another come to deceive them. He was not who they thought he would be. Hindi po siya yung inaakala po nila. Hindi po siya yung ini-expect nila. So when offered Barabbas of Jesus, or Jesus, they choose Barabbas and go for Jesus' blood. Alam nila, sa kanilang lugar na si Barabbas ay isang taong makasalanan at maraming mga maaaring napatay o niloko at inuman. Ngunit nung sila'y pinagpili, pinili nila si Barabbas. Well, I'm not saying that all of the exact people, same people were shouting Hosanna, then one day they shouted crucify a few days later. But the point here is the sweets in public opinion. At the triumphal entry, Jerusalem rejoiced. But then Jesus failed their expectations. Nakakusap na ba kayo sa top 8 years? Kung talagang hindi naniniwala sa Diyos. Naroon ako ng pagkakataon makausap ang isang taong siya po ay photographer ng ate ko noon kasi may school sila. So pumupunta yung matanda na yun, pero naikwento na ng ate ko na nasunog ang bahay nila. So, that was the time na wala din siya doon, so nasunog yung bahay at asawa niya at yung anak niyang dalawa. Pero Kristiyano siya dati. Pagkatapos, hindi na rin siya naniwala sa Diyos. Kaya sabi niya, kung totoong Diyos siya, bakit namatay ang anak ko? Asawa ko, nasunog ang aming kamay. Mula sa siya ay napaka-aktibo sa isang iglesia, hindi na siya naniniwala. Mga kapatid, ganun yung tayo minsan. Dahil ang alam natin sa isang saglit dapat ang sitwasyon po natin ay mabago. Pero pag hindi nabago, nawawala yung saysay at hindi yung pagtitiwala natin sa Diyos. Kaya mula sa praise the Lord. Ano po yung sumunod? Attitude na nila. Wag yun. So they began to reject Jesus as the campaign of lies by the religious leaders had its effect. So finally, by the time Jesus stood before Pilate, there had been a dramatic shift in public opinion. Kung ako siguro sa isang huhusga sa kanya, magtataka ako. Nung ilang araw lang itong mga tao ito, sila kayo naglakad ng mga balit at mga anak, nagsisisigaw ng Hosanna. Now, sila rin pala nagsisigaw nila sa kanila na crucify me. Well, I'm not convinced by the idea that the crowds were completely separate. Maybe, probably some who love Jesus and stayed faithful, and others who hated him for the start. At kung titignan po natin mga kapatid, nakakalungkot talaga. Bakit walang tumindig ni isa at nagsabi, hindi siya ang dapat ipako sa cross? That even Peter denied him, right? That even Judas sabihin na siya tama. Mga kapatid, ingat po tayo. Hindi po din lahat ng sweet na magsalita
Hosanna and welcome Christ, we must know that He will go straight to the heart of who we are and clean it out. Gusto ng Diyos na maalis sa ating mga puso't isipan ang pagdududa na pwede niyang magawa mga bagay na inaakala po natin na dapat magawa. Kaya lang tayo minsan madalas ay gusto po natin ura-urada. Tignan niyo ha, ang gusto mabago muna ng Diyos sa pamagitan ng kanyang anak ay spiritual na aspeto. At naniniwala din ako bilang inyong pastor na pag ang nabago ay una spiritual na aspeto, susunod yun politically mababago. Kaya, ito lang po ang reflection ko. Kaya kahit yung mga post nyo sa FB na babasa ko minsan, paano masasabing bilang ka ng Diyos kung naniniwala sa isang napakaliwanag na kriyente na ito? Palm Sunday is a starting contrast set of fusion. That it reveals to us how quickly we turn. It reveals to us the stark conflict of the human heart when actually faced with God. Perhaps, mga kapatid, marami po tayo frustration din. Kasi ako lang po, pastor, pag nanampalataya ka na, pag nanalangin ka na, okay na. Kasi ang alam ko, pastor, na pag lagi kang nagsisimba, ay wala ng problema at wala ng sakit na madarama. Ang alam ko kasi, pastor, pag binigay mo na ang buhay mo sa Diyos, ay magiging okay na ang lahat at mas magiging mayaman na ako kaysa sa iba. So may mga frustration, expectation tayo at hindi namin ito, yun ang akala ko natin, kaya lumalayo po tayo sa Diyos. Mga kapatid, pag sinagaw natin ulit ang Hosanna, ibig sabihin nito, save us. Hosanna, save us. Hosanna, save us. Maaaring ang buhay po natin sa kasalukuyan ay may kalituan. Maaaring ang buhay natin sa kasalukuyan ay may kabigatan. Maaaring ang buhay natin sa kasalukuyan ay may dinaramdam. Maaaring sa kasalukuyan may problema tayo sa ating pamilya at tahanan. Kaya we shout, Hosanna! Darating ang Diyos sa buhay po natin dahil gusto niyang mabuhin pati ang sistema ng ating pag-iisip. Mahal ko po ng Panginoon Diyos. Mahal po kayo ng Diyos. As I end this message, I announced that was December na uuwi kami ng January. Because I'm expecting na lalabas po ang decision ng immigration. Ang hirap ng mga panahon na nag-i-expect ka na dapat lumabas, ngunit hindi lumabas. Nagkahalo-halo, nagkaroon ng problema sa anak na babae. Nagkaroon ng problema sa anak ng lalaki. Maraming narinig, marami na balitaan na kabiyak. Ang isang pinagawaan ko, Panginoon, nung sinabi ko maglilingkod ako sa iyo, mahirap ang susuungin ko, ngunit magtitiwala ako sa iyo. Binuksan ko sa Diyos ang puso't isipan ko, sabi ko, may mga panahon
panahon, naramdaman ko na parang hindi siya umiingi ang liwanag ng mensahe sa akin. May ginagawa akong mas maganda kaysa sa hinihintay. Kaya kung sa mga panahon na ito mga kapatid, tayo po'y may kabigatan, may problema kinakaharap, at in-expect po natin ngayon ay mawawala in a blink of an eye. Mga kapatid, huwag po natin baguhin yung sigaw po natin na sana into crucify Him. Dahil alam ng Diyos ang ating dinadala sa kasalukuyan. Manatili po tayo sa mga sumigaw ng usap. At hindi dapat mabago ang sitwasyon, hindi po dapat baguhin ang sitwasyon, ang ating sigaw ng crucify Him. Mahal po kayo ng Diyos. Ang pagluha na nakikita niya sa inyo sa kasalukuyan ay babalik ulit. Hindi lang wasak, kundi darating ang oras ng hallelujah. El Shaddai. Hallelujah. Praise the Lord. Hallelujah. Son of God,